ka nagka-problema sa kanya? Hindi ka nagkaroon? Ayun nga yung problema, laging... Nag-away? Never kami nag-away. Siguro minsan magtatampo siya kapag ka... ano ba mga pinagtatampo? Siguro minsan ang isa sa mga pinakamalaking tampuhan na siguro yung minsan kapag ka nagte-text siya, hindi mo nasasagot. Kaya feeling ko, sabi ko, pareho-pareho kayo ng mama ko, tigay. Kasi dati nung buhay pa si mama, ganun. Parang pag di ka nag-text, di mo nasasagot. Siyempre, nagde-direct ako, hindi ko ginadala yung telepono ko. So, minsan parang direct, ganyan ka, hindi mo na ako sinasagot. Yung ganun. Wala yung mga major, like, sa shoot, hindi ako nahihirapan. Kasi nga, every time, yun nga yung tinatanong nila sa akin. Kasi nga, siyempre, ang dami ko na rin narinig na ganito siya. Stories. Pero, never niya ako pinahirapan sa shoot. I mean, dumadating mas maaga kung anong kailangan. Nung may sakit siya, itong recently, alam ko yung limitasyon niya. So, binibigay namin sa kanya yun. Like katulad sa GMA, ang cut-off niya ay 3 p.m. So, alam naman, nung kinuha siya namin, alam namin na yun. So, pero nagde-deliver siya kahit hirap. Pero pag take, kasi katulad sa Lilet, may mga eksenang nakipag-away siya kay Royce Cabrera. Ayaw niya pa double. Ako na direct gagawa nito. Sabi ko, tigay, pag bumagsak ka, baka, ano mo yun, pero direct ang hirap. Sabi niya, hindi ko mahirapan ako. Sabi ko, pero, so gagawin niya pa rin. So, alam mo yun yung parang, as an actor, parang kahit alam mo na limited siya, pag narinig niya yung rolling action, ibibigay pa rin. So, dun ako hanga sa kanya, yung dedication niya pa rin sa trabaho na ayaw niyang nasa-shortchange yung mga fans. Wala talaga akong horror stories eh. Sa Mana ng Bal, may one time lang siguro na hindi siya makaakyat dun sa location. Kasi dito na kami sa Manila dito sa May Tanay. So sabi lang niya, direct di ko talaga kaya. Pero ikaw, kung ano yung gusto mong gawin. Sabi ko, sige, gagawin na lang natin dito sa baba. Pumayag siya kahit masakit yung paan. Yun lang yung one time na siguro alam mo naman, syempre, elimination. Yes. So, yun na yung pinakamahirap. Pero sa shoot, wala eh. Kaya nga, ewan ko, parang sabi ko nga, swerte. Siguro dahil nagja-jive talaga siguro match para sa isa't isa yung collaboration. Kasi never talaga ako nagka-problema kahit ilang beses. Kasi ang dami nga nagtatanong. Si Alfred noon, dami raw nagsasabi sa kanya. Pero sabi ko, Alfred, wala talaga kasi ako makwento dahil wala akong na-experience. So, si Sir Dennis, ganun din. Sabi niya, ba't sa'yo ang bait ni Ate Guy? Hindi ko alam. Sabi ko, wala naman akong, ewan ko, basta ako gagawin ko lang naman yung trabaho ko. Ba't sa'yo ang bait? Oo, sabi niya, sabi ko, ano ba yung, ano mo nang mabait at sa hindi? Sabi niya kasi sa'yo parang masaya siya, sabi ko ang trato ko naman sa kanya. Siguro nga kasi parang through the years na-develop na rin na parang pamilya na. So wala na kami nung hindi na siya naiilang. Magsasabi siya sa akin, magsasabi ako sa kanya. Kasi never ko naman, yun ang ko lang nung nag-direct ako sa kanya. Sabi ko, tigay, sasabihin ko po sa'yo pagka hindi ko gusto or may papadagdag po ako. Kasi ayun lang naman. Sabi ko, hindi naman po siguro na hindi. Oo, kasi katulad nung may mga eksena na hindi siya happy, sasabihin niya sa akin. Pero sabi ko, tigay, pag sinabi ko sa'yo okay ako, ibig sabihin nun okay ako. Hindi ako nagmamadali. Pagka uulitin natin. So pag inulit mo, okay siya umulit. Kasi sa kontrabida, may eksena siya doon na inulit ko. Tatanungin ka lang niya bakit ulit. Tapos pag nasabi mo sa kanya kung bakit, tigay, try natin tong ganito. Okay. Nagtatanong siya. Kasi yun siguro tama naman. Kasi bakit ko ulitin? Anong babaguhin? So yun ang gusto ko sa kanya. Hindi siya mukha lang, yung parang kala mo, pero kasi napaka-effortless na. Sabi ko nga, tigay, swerte nung, sabi ko sana may mga artista pang katulad mo na parang wala lang. Kasi parang hindi ko ma-arte. Oo, tsaka kasi siya rin yung artista nakita ko na sa lahat stature-wise. Kasi pwede siyang mag-inarte. Nora Honor. Diba? Pero sa set, kasi nag-iilaw pa lang, nakaupo na siya dun sa set eh. Nandun na siya eh. Yung parang, sabi ko, mo, yung ibang artista ng mga bata na isang karekwang glam team ang kasama, di ba? Etong Nora Honor, nakaupo na dun sa set eh. So parang, sabi ko kung meron kang sasabihin na, ito yung gayahin niya kaya. Oo kasi, tsaka never ko na-feel sa kanya na si Nora Honor ako eh.
I mean, kaya naman kasi Ate Gaykay, diba? Pero yung sa set na parang nauuna pa siya, nakaupo na siya doon. So parang mahiya na lang. Sabi ko, mahiya na lang yung ka-eksena mo, di ba? Kung hindi ka prepared and all. Di ba? Pero siya kasi, ayun, yun. Kaya ako, wala akong masabi talaga na, wala.